nag-uuwian ng probinsya. Makakausap natin ang overall head for traffic management and security department ng Skyway. Walang iba kundi si Leopoldo June Vitog Jr. June, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan. Magandang umaga po, Sir Danny. Okay, maraming salamat. Kamusta naman ang sitwasyon natin dyan? At alam ko ay meron tayong mga discount dyan sa toll, di ba? Yes, sir. Meron po tayong pinapatupad na rebate. Po. So anong ibig sabihin? Magkano ang let's say ang pagdaan ngayon ng let's say private vehicles? Yung mga private po, hindi po kasama dito yung PUV lang mga pala, PUV no? Oo. Opo. Okay. Yung PUV lang po at yung mga class 3 vehicles natin na loaded na mga agri-products. Ayan po yung mga binibigyan natin ng rebate po. Kasi dito sa aking kopya, yung NLEX, tama ba? 85 yung current rate, ang new rate 79. So nakakatipid sila ng 6 pesos, tama? Yung PUV. Opo. Class 1 ito, no? Yung mga jeepney, tama ba? Oo. Yes po, sir. Oo. So for now, bigyan mo nga kami ng sitwasyon, June, sa ating Skyway. Kamusta naman ang daloy ng trapiko? As of now po, napakaluwag po ng daloy ng trapiko natin sa lahat ng po ng expressway natin, sa SLEX, Star Tollway, ganun din po sa Skyway. Oo. Wala naman ba tayo mga concerns doon sa let's say sa RFID, yung hindi nagtataas ng mga barrier, yung automatic, di ba? Wala namang mga ganung issue? Nagkakaroon po ng mga ganung issue, pailan-ilan po, pero hindi naman po rin dahil dun sa reader. Meron po tayong mga hindi po kasi nababasa yung mga RFID stickers nila. Kasi malamang mga luma na rin to, pwede naman po nila papalitan to anytime, any toll plaza na natin. Pwede naman po at free pa po itong pagpapalit natin ng mga RFID sticker. Kasi minsan hassle yung nagmamadali ka, gusto mo na di ba? Apat automatic nakikita na kung magkano balanse. Ibig sabihin kung ganyan ang laging binabasa pa ng let's say physical, dapat kung ipadali na nila para sa susunod walang aberya. Tama po. Kapag may mga dinaanan tayong toll plaza, siguro isa o dalawa, tatlong plaza na hindi kayo nababasa, dapat po papalitan na po natin yung sticker. Yun para doon sa mga bibiyahe, make time na gawin nyo na yan kasi para mawala yung hassle kasi inaasahan natin kailan ho ba ini-expect ninyo na talagang dadagsa kasi ngayon araw ng sweldo, June. Yes, sir. Expected po natin tomorrow po, umaga. Dadagsa po yan, pero hindi na po katulad ng inaasahan natin, na katulad ng mga previous year natin na talagang volume ang sasakyan natin sa mga expressway. Dahil din po, dahil sa epekto rin po ng pagtaas ng langis natin. Pero ikaw ba, based on previous years, kung talagang pag ganitong panahon na Semana Santa, malaki ang ibinaba na mga bumibiyahe ngayon, uuwi ng probinsya? Yung mga, let's say, kahit private vehicles? Malaki po. Ito nga lang pong nakaraang simula po nagtaas yung mga crudo natin at yung gasolina, bumaba na po tayo ng 10 to 15% sa mga volume ng sasakyan natin. Kaya expected po natin itong Semana Santa na posibleng tumaas pa rin, pero hindi na katulad ng normal, na katulad ng nakaraang taon. Oo. So ramdam na ramdam nila kasi karamihan nakakausap din natin June, yung mga provincial bus operators, ang karamihan ng mga private motorists para nag-stick na sila sa mga public, sa mga buses, ganun, 'di ba? Doon na sumakay kasi wala naman pagtaas sa presyo ng pasahe, 'di ba? Opo. Malaking epekto po talaga yung pagtaas ng mga natin, yung petrolyo. Sa mga motorista natin. Pero in terms of road assistance, meron naman tayo, just in case may mga aberya o nasiraan, meron naman tayo dyan, aasahan na tutulong, di ba, sa aberya? Yes, sir. Nakahanda pa rin po tayo sa anumang kaganapan at 24/7 po, nakaantabay pa rin po ang ating traffic monitoring center para mag-monitor ng traffic situation natin. At 100% pa din po ang deployment natin, yung mga patroller natin, fire marshal, medical team at yung mga towing trucks natin. At meron pa rin po tayong free towing service sa mga
mga tow truck ng Skyway, Startol at SLEX. So meron free towing service talaga. Ano Yes, lang sir. yan? Opo. Tatawag lang, ganun. Madali. Yes, sir. Tatawag lang o kahit di po sila tumawag at nakikita naman namin yan sa gamit po ng CCTV camera, nire-respondihan po natin immediately yan para ma-assist sila. Oo. Meron din kayo siguro, I assume na mga medical o ano, 'di ba? Paramedic o teams just in case may mga let's say aksidente, 'di ba? Meron kaagad pangunan lunas, 'di ba? Ganon. Tama po kayo, sir. Oo. Meron tayong mga medical team na naka-standby sa mga ano natin, malasakit help desk natin. Meron ba mga help desk sa bawat ano ninyo? Let's say yung mga major na terminal o tollway, 'di ba? Oo. Sa along stretch NLEX. ng tollway po meron. Sa Skyway po meron tayo sa Nicol, sa Stage 3 meron sa Sobel. At sa SLEX at Star Tollway nasa mga Petron gasoline station po. Okay. Siguro meron kayong panawagan if ever dun sa ating mga motorista, ano ang paalala na pwede ninyong ibigay sa ating mga uuwi sa probinsya kasi minsan hindi na-check yung kanilang mga gulong. Siguro this is the good time na sabihin nyo sa kanila. Yes, sir. Para na rin po sa kaligtasan ng ating mga motorista, sundin po natin yung speed limit natin along expressway para po maiwasan natin yung aksidente. At yung lalo na sa panahon ngayon, napakataas ng gasolina, siguro mas hindi madiin yung silinyador, mas makakatipid tayo. Ganun din po yung mga sasakyan natin, siguraduhin po natin na nasa kondisyon po yung sasakyan natin bago magbiyahe. At yung mga RFID unload natin, siguraduhin po natin nakapag-load tayo para hindi tayo makaabala sa mga toll plaza natin. Oo, malaking bagay kasi yung naglo-load na 'di ba? Importante na kaya para hindi sila magka-aberya lalo na kung bukas pa sila alis, yung kasagsagan na ng mga umuwi. For now talagang malaking bagay na maglagay na sila ng load kahit na sa mga wallet nila, 'di ba? GCash. Tama po. May mga online naman po ngayon sa mga auto sweep account natin, mayroon tayong online na pwede silang magpa-load doon. Okay. Pero diyan June, alam ko yung 'di ba ang concern mo dito sa SLEX, 'di ba? Tama yung ano mo? Yung Yes po, SLEX, Startol at yung Skyway. Oo. Diyan 'di ba alam ko tapos na ba yung hinabaan na yung extension ng Skyway, yung SLEX? 'Di ba? For now ba nagagamit na yun? Kasi dati may mga road network pa ako nakikita na road construction. Ngayon ba full blast na for the Holy Week? Along SLEX po, mayroon tuloy-tuloy na tayong ba? mga diyan, may 5 lanes, may 6 lanes na po tayo diyan. Na 90% na po halos ang natin, yung widening natin diyan. Good. Opo. Malapit na po tayong matapos yan. Pero along Star Tollway, nandoon po naka-concentrate ngayon yung mga widening natin, yung construction natin. Oo. So malaki pala ang mami-minimize ngayon kasi yung mga last time na dumadaan ako dyan, ang daming ginagawang construction. So ito, very timely na Martes Santo na. So ang travel time will be greatly reduced. Di ba, June? Yes, sir. Napakabilis po ngayon ng biyahe. Lalo na po, nadagdagan na nga po yung mga lanes natin. Napakabilis kaya nga mag-alalay na lang tayo sa pagtakbo natin para makaiwas din po tayo sa aksidente. Lalo na yung mga may ongoing widening construction, siyempre meron po tayong mga barriers na mga nasa gilid na para makaiwas po tayo sa aksidente. Okay. So hanggang lagpas nung yung mga Mamplasan exit, mga 5-6 lanes yun di ba? Tama ba? Yes, sir. Tama po kayo. 5 to 6 lanes na po. Ayun, okay. Now, that's good to hear. So kung 100%, mga more or less, kailan ang completion yan? Para may idea ang tao, mga motorista. Siguro hindi na po yung sa SLEX po, hindi na po matatapos ang itong taon na to matatapos na po, completed na yung area ng SLEX. Sige. Nako, maraming salamat, June. At sana medyo maganda naman ang takbo ng trapiko dyan sa SLEX hanggang itong matapos itong Semana Santa. Thank you. Yes, sir. Salamat po, Sir Danny, at magandang umaga po sa inyo. Okay. Ingat po. Yan ho, si Leopoldo June Vitug Jr. Siya ho ang overall head ng Traffic Management and Security Department dyan sa Skyway, dyan sa SLEX. Okay. Tuloy-tuloy naman